Ang balita natin ngayon ay itong San Miguel Beermen daw posible na bitawan na ang veteranong guard na si Chris Rosales na napapansin ninyo ay hindi naman ginagamit. Baka daw magpe-prepare na ang San Miguel dito sa napapabalita na kukunin nila sa darating na draft ang Lasal point guard na si Jacob Cortez, yung anak ng dating PBA player na si Mike Cortez. Matagal-tagal na rin naglaro to si Rosales dito sa San Miguel pero ngayon mukhang sabihin natin magpapalitan ng backcourt ng San Miguel, no? Dahil 36 na rin to si Rosales, 40 years old na to si Chris Ross. So mukhang kinakailangan na raw gumawa ng pagbabago dito sa lineup ng SMB. Kaya nga kung sakasakali wala namang magugulat dito. Sa tingin ko hindi naman gagawing free agent ito si Rosales. Baka yan ay i-trade sa Terra Firma or sa ibang koponan na magkaka-interest sa kanyang serbisyo. Ang malamang hihilingin kapalit ng San Miguel Beer dyan ay draft pick. Dahil gusto ng SMB na magkaroon ng slot o roster spot para naman in case nga makuha nila itong si Jacob Cortez. Isa yan dito sa mga tinitignan natin na posibleng maganap. Lalo na atang San Miguel kahit na nakafocus dito sa Governors Cup ay naghahanda pa rin yan dito sa mga posibleng mangyari pagdating dito sa next season ng PBA. At yun nga pag-trade nila dito kay Chris Rosales para sa isang second round draft pick ay malamang mangyari nga. Kung sa bagay, hindi naman ako magugulat yan dahil itong San Miguel Beer, yung talagang point guard position ang kanilang pinoproblema ngayon. Kaya nga itong ganyang klaseng pagbabago, sa tingin ko, inaasahan ng lahat yan at wala namang magugulat kung ito yung magaganap talaga. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na ang ganitong klaseng sitwasyon ay mangyayari talaga dahil itong SMB talagang ang sitwasyon dyan ay palaging gusto nilang manalo agad. Kaya nga hindi ako matataka kung ito ang magiging isa sa mga bagay na kanilang gagawin para mapabilis at mapalakas yung kanilang roster sa kasalukuyan. Kapag decide na nga ba ang PBA kung ano ang gagawin dito kay Cliff Hodge? Pagkatapos na mag-file ng concern nitong Raynor Shine Elasto Painters dito sa PBA, hanggang sa ngayon ay wala pang napapabalita kung anong statement ni Commissioner Billy Marshall. Pero may mga naniniwala na kapagpasya na itong PBA at gagawin nila siguro na mas matindi yung mga penalty dito kay Cliff Hodge. Dahil syempre kinakailanganan na gawin to ng PBA dahil sabi nga nila itong Reynolds siya nagpakita naman ng ebidensya na meron ng mga nakaraang insidente na na-involve si Cliff Hodge at yung iba pang mga players. At yan ang dahilan kung bakit dapat ayon dito kay Coach Yang Giao na maging mas mapagmasid ang PBA pagdating dito sa mga galaw ni Cliff Hodge. Itong si Cliff Hodge, veterano na yan at marami na rin niya natulong sa Meralco. Pero sa tingin ni Coach Yang Giao, minsan ay sumusobra na yung pagka-physical nito at yan ang dahilan kung bakit marami ng mga players ang nagkakaroon ng iniinda. Hindi natin matiyak so far unless magkaroon ng official statement ng PBA pero mukhang sa tingin ko hindi naman hahayaan ng PBA na mangyari ito at gagawin nila yung tama at I doubt na mababanto si Hodge pero malamang magkaroon dito ng mas matinding fine at kausapin ng PBA. Hindi pa natin natitiyak kung masususpend ito pero hindi ako magugulat kung iyan talaga ay mangyayari na. Dahil mukhang itong si Coach Biengao ay determinado na hindi pakawalan yung issue na to. Dahil sa tingin niya talaga merong mga players na naaagrabyado. Kung sa bagay, hindi na ito bago dahil nagkaroon na rin dati ng konfrontasyon to si Hodge at si Yengyao pero ngayon mukhang mas matindi ito dahil yung player ni Coach Yengyao si Adriano kung ang kamuntik ng madali at yan ang dahilan kung bakit ang Raynor Shine at ang management ay suportado itong ginagawa nila tungkol dito kay Cliff Hodge. Kaya nga sabi nga nila ang magdedesisyon lang dito ay ang commissioner. Ito nga bang NLEX Road Warriors ay bistado na o na-expose na yung kahinaan? Pagkatapos na walang talo, sunod-sunod yung panalo nila 6-0 ay natalo bigla dito sa Terra Firma Jeep. Kagabi, no? Actually, no first meeting nitong Terra Firma at NLEX, kamuntik na rin silang matalo dito. 1 point lang ang pinanalo ng NLEX. Pero ngayon ay natalo na sila. Nakita natin na in fairness, no, maganda nilalaro ng Terra Firma pati na ng Blackwater ngayong conference. At mukhang yan ang dahilan kung ba't sa tingin ng karamihan, no, na baka ganito talaga yung mangyari ngayon. At itong NLEX Road Warriors parang nakita na nila yung kahinaan ng kanilang roster. At baka yan din ang dahilan kung bakit itong NLEX Road Warriors, sabi nga nila ay usually sa eliminations lang malakas. Pagdating doon sa mga gipitan na laban, diyan sila natatalo. At parang ganyan nga ang mangyayari ngayon, no, kung titignan natin. Dahil mukhang itong si
Coach Jimmy Alapag hindi siya nakapag-match up at hindi nakasabay dito sa Terra Firma Jeep. Ang sabi nga nila, paano pa kaya kapag nakaharap ng NLEX Road Warriors sa playoffs, yung mga matitinding teams gaya ng TNT at San Miguel, Ginebra at Magnolia. Yes, alam natin na natalo na nila ang TNT at ang San Miguel. Pero sabi nga nila, iba yung laban sa eliminations, iba yung laban pagdating sa playoffs. At dyan natin masusubukan talaga to si Jimmy Alapag. Dahil dyan natin makikita kung ano ba talaga ang kanyang gagawin pagdating dito sa kanyang roster. Dahil maraming naniniwala talaga na itong NLEX Road Warriors kinakailangan na maging mas matindi yung ipapakita nila kung sila'y seryoso talaga na lumaban at manalo ng kampyonato. Dahil alam natin yan talaga goal ng management kung bakit nila kinuha itong si Jimmy Alapag. Yung manalo ng championship itong NLEX para masiguro na sila talaga ay magiging isa doon sa mga teams na aasahan natin na lalaban at pagdating dito sa kampyonato ay talaga magiging aasahan mo na magde-deliver ng championship. Ilalagay na nga ba sa trading block ng Converge Fiber Access itong si Mikey Williams at posible na baka i-trade yan. Baka sa bandang huli mapunta siya sa San Miguel. Dahil itong San Miguel naghahanap ng point guard at mukhang si Mikey Williams daw yung kanilang pinag-iinteresan na makuha. Ito naman daw Converge Fiber Access naghahanap ng solusyon dito sa mga sunod-sunod nilang talo. At yung pag-trade dito kay Mikey ang isa sa mga posibleng nakikita nila na solusyon dyan. Dahil baka daw sa bandang huli ang susubukan daw gawin nitong Converge Fiber Access. Kukunin nila si Bearfield mula sa Blackwater. Dadalhin itong si Mikey Williams naman sa San Miguel Beermen. At itong Blackwater Bossing may makukuhang player mula dito sa SMB. Baka may kasama pang draft pick. Isa lamang yan doon sa mga proposals daw na pinapalutang ng management ng Converge. Hindi pa natin makukumpirma na ito'y totoo. Pero maliwanag dito lahat ng option ay tinitignan ngayon ng Converge Fiber Access para masiguro na magiging mas maganda yung chance nila na makapasok na sa playoffs. Dahil kung pag-uusapan naman natin yung talent, kayang-kaya naman sumabay talaga nitong Converge dito sa mga malalakas na team sa PBA. Ang problema lang nga dyan, sabi nila, ay yung pagbalasa ng tao. Pero mukhang yung pag-alis dito kay Mikey Williams at kung makukuha nilang kapalit si Bearfield, upgrade pa rin yan kahit papano. Kaya mukhang ganyan ang nagiging problema ngayon dito ng Converge kung paano nila matutuloy ito. Dahil syempre kung ikaw naman itong Fiber Access, gagawin mo ang lahat para maipakita na seryoso ka dito sa role mo sa finals. Kaya nga mukhang ang magiging problema talaga dito ay kung ang San Miguel tatanggapin yan itong si Mikey Williams sigurado. Pero tanong, kung ito ba Blackwater ay papayag na mawala itong si Cedric Bearfield. Kasi sino bang may offer na player ng San Miguel sa ganitong klaseng trade? Ang balita dati si Jericho Cruz. Pero itinanggi na yan ng SMP. So ano ngayon ang magiging sitwasyon dito sa nasabing usapan? Binabati natin si Joshua Giray, Espeo at Rosales family, si Jonel Alagon, pati na rin si Dexter Domer, si Katsakino Dokusin, si Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr., si Anthony Alon, si Monte Guzman, si Michael D., si Malyari Mascarinas at lahat ng mga regular nating viewer.